Sa kasagsagan ng final, si Paul George napili bilang isa sa mga guest analyst kasama si Stephen A. Smith. Sa pre-game show, sinabi ni Stephen A. Smith, si Paul George ang player na alam kung paano maglaro ng walang kasamang star. Ang context kasi noon yung injury ni Kristaps Porzingis na kinunek ni Stephen A. Smith kay Kawhi na laging injured kapag playoffs. Agad naman pinigilan ni Paul George yung sinabi ni Stephen A. Smith noon kasi baka may masabi siyang iba pa. Si Kawhi merong knee injury nung postseason. So kasama siya sa Team USA para sa Olympics. Sa July 27 ang start ng basketball tournament. Last week ng June hanggang first week ng July, meron naman training camp ang Team USA. Hindi lang si Kawhi ang merong injury nung nakaraang playoffs. Kasama doon si Joel Embiid at itong si Tyrese Haliburton na nagkaroon naman ng hamstring injury. Nung na-injured yung dalawang star, ang reported doon si Jalen Bronson ang papalit. Kaso nga lang, nagkaroon naman ng injury si Bronson at naoperahan. 6 to 8 weeks ang recovery time. Kasama na din si Scottie Barnes sa possible replacement sa mga injured player. Mahigit isang buwan pa rin naman ang Olympics at may time pa yung mga player na may injury na makarecover tulad ni Kawhi, Haliburton at Embiid. Sabi nga ni Arena sa podcast niya, nakikita niya maglalaro si Kawhi at si Embiid para sa Olympics kahit may injury dahil gold medal yun. Hindi nga lang niya nakikitang maglalaro ng high level dahil andun si LeBron, Steph, KD, Booker, AD, Edwards at Adebayo. Sa karakas ni Embiid kahit may injury yun, maglalaro pa rin ng high level. Kahit nung mga nakaraang playoffs, kahit natatalo siya at may injury, naglalaro pa rin siya ng matindi. Sa status ni Kawhi, injury prone na siya at nakakaapekto sa season sa NBA. Gold medal ang labanan, every 4 years ang chance na makakuha. Hindi kasi yan ang unang beses na sinabi ni Kawhi na sasali siya sa Team USA para sa Olympics. Una dito noong 2021 na nilipat yung schedule ng Olympics dahil sa pandemic na dapat 2020. Nagkaroon noon ng pagkakataon si Kawhi na makasali na sinabi niyang plano niya talaga maglaro para sa Team USA na hindi niya iniisip yung success ng Clippers. Ito yung time na ang Clippers nakapasok sa conference finals kaso na injured si Kawhi after ng Jazz series na nawala pa siya ng isang taon. Since 2012, kasama na si Kawhi sa selection ng Team USA. Ang pinakamalapit niyang posibleng makalaro, 2014 FIBA World Cup. Hindi natuloy yun, kaka-champion niya pa lang sa San Antonio. Kasama pa siyang bumisita nun sa Pilipinas Nag-Itbulaga pa dati si Kawhi. Nang July 14, 2014, biglang nag-withdraw si Kawhi sa Team USA para sa World Cup. Ang sinabi niya doon, kailangan muna niya magpagaling dahil sa long season. Ito din 2 weeks bago na injured si PG na naging dahilan kung bakit yung ibang players ng Team USA nag-alisan. Nang 2015, kasama ulit siya sa training pool ng Team USA para sa 2016 Olympics. Kaso, dinecline niya maglaro para sa Team USA. Magiging 33 years old na si Kawhi sa June 29. Ito yung last chance ang manalo ng gold medal sa Olympics kasama si Steph. Kasi ito rin ang hinahabol ni Steph na makuha at kulang sa kanyang karir, gold medal. Sa tagal ni Kawhi na isa sa best player sa NBA, hindi pa siya nakakalaro sa Team USA para sa World Cup at Olympics. Either injured siya or ayaw niyang sumali. Ang ironic doon, 2 beses ang chance sana ni Kawhi na manalo ng gold medal, 2014 World Cup at 2016 Olympics, na healthy player pa siya noon. At kung ngayon namang 2024 siya maglalaro para makakuha ng gold medal, meron siyang injury at injury prone na rin siya.